love stories. Kapag walang nagmamahal sa atin, pakiramdam natin ay tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Pero hindi yon totoo dahil dapat mas unahin nating mahalin ang ating sarili upang hindi na tayo malinlang ng pagmamahal na mula sa maling tao. Ikaw kabarangay, anong handa mong gawin makawala lang sa isang maling pag-ibig? Dear Papa Dudut, lahat po tayo ay naghahangad makakilala ng mga tao na magmamahal sa atin sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hindi kasi natin yon natatagpuan sa sarili nating pamilya. Pero na-realize ko na meron din naman akong pagkukulang kaya tinuring nila akong black sheep at rebelde dahil ako mismo ang naglalayo ng loob ko sa mga taong mahal ko. Kaya nga napasulat ako ngayon sa inyong programang Barangay Love Stories upang humingi ng payo tungkol sa pinagdaraanan ko. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Francis, 31 years old at taga Matandang Balara sa Quezon City. Lagi na talaga akong nakikinig ng programa ninyo sa radyo kaya naisipan kong magpadala ng sarili kong kwento. Magsisimula ang lahat noong 2024 kung kailan lumayas ako sa bahay namin sa Marikina dahil pakiramdam ko ay wala na akong puwang sa pamilya namin. Hindi naman sa pagiging madrama pero may favoritism kasi ang tatay namin at yon ay ang ate ko. Bale 5 kaming magkakapatid pero namatay na ang bunso. Pinanganak kami sa Isabela bago lumuwas sa Maynila ang mga magulang namin para ipagamot ang pangatlo kong kapatid na may sakit sa puso. Naiwan ako sa lola ko sa probinsya hanggang sa tumungtong ako sa ika-12 taong gulang. Hindi na umuwi sa Isabela ang mga magulang ko at nakipagsapalaran na sila sa Maynila kasama ang mga kapatid ko. Kinuha na lang nila ako noong namatay ang nanay namin taong 2006. At dahil hindi ako lumaki kasama ang aking mga kapatid, pakiramdam ko ay naiiba ako sa kanila. At yun ang rason kaya hindi kami madalas magkasundo, Papa Dudut. Dahil lang sa hindi kayo sama-samang lumaki? Rason na yon para hindi ka nila tratuhing kapatid? Kapatid naman trato nila sa akin, pero palagi pa rin kami nag-aaway. Akala ko normal lang yun kasi mga bata pa naman kami noon. Pero hanggang ngayon pala na tumanda na lang kami, hindi pa rin kami magkasundo. Grabe naman kasi yung ate mo kung umasta. Akala mo kung sinong reyna sa bahay niyo. Oo, tapos lagi rin siya kinakampihan ng tatay namin. Palibhasa, paborito siya. Yan yung mahirap yung may paborito ang mga magulang. Pero hindi ko naman masisisi si tatay kasi masipag naman si ate at madiskarte sa buhay. Ayoko lang yung palagi niya kaming kinukumpara sa isa't isa. Talaga? Ginagawa niya yun? Oo, madalas niyang sabihin bakit hindi ko raw tularan si ate na ganito ganyan para naman umasenso rin ako sa buhay. Hindi ko nga kayang ginagawa ni ate. Alangan naman pilitin ko sarili ko, hindi ba? Tama rin naman. Mahirap yung pinipilit mo sarili mo sa isang bagay na ayaw mo. Hindi lang sa ayaw pero hindi ko rin kasi kaya. Matalino kasi yung ate ko kaya siguro lumaki rin yung ulo. Wala namang tao na ipinanganak na bobo. Talaga? Oo. Baka naman sinasabi mo lang yan para mapagana ng loob ko ha? Ha? Hindi Tsaka bakit ko naman sasabihin yun? Baka kasi naawa ka sa akin. Sa bagay, sa bahay namin laging sinasabi ni tatay na mahina raw ulo ko. Pulpol at walang alam. Na kahit sa edad kong to parang hindi pa raw ako nagmamature. Siyempre, kukumpara na naman niya ako kay ate o sa iba ko pang nakababatang kapatid. Ay, nakakasawa na. Una sa lahat, hindi ko sinabi yon kasi naaawa ko sa'yo.
In fact, tingin ko nga sa'yo matalino eh. Kasi alam na alam mo yung ginagawa mo rito sa kainang pinagtatrabahuhan mo. Yung totoo, pag nakikita kita, hindi ko mapigilang humanga sa'yo. Ha? Humanga ka sa akin? Oo! Simple lang naman ang ginagawa ko. Maglinis ng maruming mesa, maglampaso ng sahig, kumuha ng order ng mga tao at mag-serve. Yun lang naman trabaho ko rito. Oo, pero napaka-dedicated mo. Palagi kang nakangiti at hindi ka naiinis kahit maraming customer. Palabati ka rin at palabiro kaya nahahawa mo ng good vibes yung mga tao. Ganun ba? Salamat kasi napansin mo yan. Oo naman, kaya nga lagi na ako ritong kumakain para makita ka. Salamat. Walang anuman. Kaya kung ako sa'yo, wag mong isipin na bobo ka, pulpol o kung ano pang masakit na salita na sinasabi sa'yo ng tatay at ate mo kasi hindi ka ganun. Sabi ko nga, walang tao na pinanganak na bobo. Kung totoo yan, bakit nahihirapan akong gawin ng isang bagay na nagagawa ng maayos ni ate? Siyempre, dun siya magaling pero ikaw, magaling ka rin naman sa ibang mga bagay. Parang hindi naman may pagmamalaki ang mga bagay kung saan ako magaling. Bakit? Magaling bang maglinis ng bahay ate mo katulad mo? Hindi, ako tagalinis sa amin eh. Oh, kita mo na? Diyan pa lang lamang ka na sa kanya. Basta hindi lahat ng bagay alam ng ate mo. May alam ka na hindi niya alam kaya puntos na yon para sa'yo. Kuha ko na. Kaya sinabi mo na walang tao na pinapanganak na bobo kasi lahat tayo may sarili-sariling kakayahan na wala sa iba. Correct ka dyan. Salamat kasi medyo gumaan yung pakiramdam ko. Walang kaso yun, no? Tsaka hindi naman kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo. Kasalanan din niya ng tatay niyo kasi may paborito siya sa mga anak niya. Mali yun. Dahil dapat pantay-pantay ang pagmamahal ng mga magulang natin sa atin. Kaya nga pero hayaan mo na. Kasi wala na naman ako sa poder nila. Kahit na malungkot mag-isa masarap din sa pakiramdam kasi hindi nakukurta isip ko. Hindi ko naririnig mga sermon ni tatay. Nakaka-relate ako dyan. Sabihin na lang natin na hindi ako paborito ng nanay ko. May paborito rin nanay mo? Oo, pero bunso naman namin. Special child kasi, pero sama naman ang ugali. Lagi kong nang sinasabihan na kulang-kulang siya eh. Uy, sobra naman yun. Masyado kasing pabebe, nakakapikon. Kaya para iwas warla kami ng nanay ko, ako na yung nag-adjust. Umalis ako sa amin. Siguro mga 26 years old ako nun. Ayun, masaya naman. Tulad mo, naging panatag ang kalooban ko ng husto. Papadudot, regular customer namin si Shirley. Kung i-describe ko siya ay masasabi kong may katabaan siya pero maganda naman at makinis ang balat. Sabi ng iba kong katrabaho ay matagal na raw siyang kumakain sa kainang pinapasukan ko pero lalong dumalas daw noong dumating ako. Ewan. Sa isip-isip ko baka gusto niya ako o ano. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may itsura naman kasi ako. Maala Miguel Tan Felix ang datingan ko. Kaya naman nakailang girlfriend na rin ako pero lahat ay walang nagtatagal. Siguro'y malas lang talaga ako sa pag-ibig pero hindi ko naman yon masyadong dinadamdam. Para sa akin, tuloy ang ikot ng mundo, may karelasyon man o wala. Nagpatuloy ang pagiging malapit namin ni Shirley sa isa't isa hanggang sa umamin siyang nagugustuhan na nga niya ako. Siyempre pakiramdam ko, ako na yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Kinilig ako pero hindi ko pinahalata, Papa Dudut. Kung tatanungin ninyo ako hindi rin naman mahirap magustuhan si Shirley kasi mabait siya. Maalalahanin at malumanay magsalita. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon at may 3 taong gulang na anak na sa ex-partner niya pero wala namang kaso yon. Aaminin ko na nung nakilala ko siya ay hindi lang ako nagkaroon ng kaibigan kundi nagkaroon din ako ng kakampi. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at naging kami, Papa Dudut. Tapos ewan ko ba kung ano ang sumapi sa akin kasi pinakilala ko siya sa tatay at mga kapatid ko 2 buwan matapos kong lumayas sa bahay namin. Bagay na sana ay hindi ko na lang pala ginawa dahil sa naging resulta, Papa Dudut.
in-order nating cheeseburger sa spaghetti. Salamat, mahal. Sakto, nagkikrave ako dyan. Dito ako sa tapat mo uupo para magkaharap tayo. Yan, grabe. Nakaupo na rin. Nangawit binti ko doon sa pila. Tagal umusad eh. Ewan ko ba kung bakit parang naging mabagal ang service nila rito. Kaya nga fast food tapos napakabagal naman. Kulang yata sila sa tao kaya ganun. Sana mag-improve na sila kasi 2024 na. Kung hindi sila magbabago, mapag-iiwanan sila. Alam mo kung anong nag-i-improve sa kanila? Ano? Yung presyo ng produkto nila. Ay, sinabi mo pa. Habang tumatagal, mas nagmamahal tapos kumakaunti naman yung serving. Nakakaewan. Buti pa, wag na natin problemahin yon. Kain na lang tayo. Gutom na ako eh. Mabuti pa nga. Kanina ko pag gustong kainin tong burger eh. Tara, kain na tayo. Sige lang. Grabe, amoy pa lang. Nakakasatisfy na. Oo nga. Nagustuhan ko rin tong spaghetti nila. Nung nakaraang araw kasi, ang tabang na hindi ko maintindihan. Talaga? Baka malas ka lang. Baka nga. Maiba tayo, mahal. Grabe tumingin na ate mo sa akin kanina nung sinama mo ko sa bahay niyo. Parang hinusgahan na niya ang buong pagkatao ko nung pinakilala mo kong jowa. Nakakaloka. Ah, yun ba? Pasensya ka na sa ate ko. Kilala kasi yun sa amin na laging matalim kung tumingin. Pero napansin ko nga na grabe siya makatingin nung sinabi ko may anak ka na. Alam ko iniisip nun. Napakawala akong babae. Na malandi ako kasi... Huwag mo sabihin yan dahil hindi totoo yan. Hindi ka pa kawalang babae o malandi. Hindi mo naman kasalanan na hindi kayo naging maayos nung tatay ng anak mo eh. Saka mabuti nga hindi mo pinabayaan yung anak mo. Kumpara naman sa iba dyan na iniiwan na lang sa mga magulang at pinapaalaga yung anak nila para makapagbuhay dalaga sila. Hindi ko gagawin sa anak ko yun. Bukod sa hindi rin naman kami magkasundo ng nanay ko. Sa bagay. Pero yun nga, napatunayan ko na mukhang hindi rin kami magkakasundo ng ate mo. Kaya nga, mali rin yata yung desisyon ko na isama ka sa bahay para ipakilala sa kanila. Kasi nahusgahan ka patuloy nang wala sa oras. Masyado lang talagang judgmental ang ate mo. Di ba sabi mo may ugali talaga yun? Oo, kaya nga hindi kami magkasundo eh. Masyado kasing mataas tingin nun sa sarili niya. Nakakalungkot lang kasi gusto lang naman kita mapakilala sa kanila. Gets ko naman pero siguro ayos na yung isang beses na dinala mo ko sa inyo. Ayoko kasi nung nakikipagplastikan ako sa tao kaya mas mabuti nang hindi na lang ulit kami magkita-kita. Saka dapat masanay na ako sa pamilya ko. Ako nga hinusgahan nila, ibang tao pa kaya. Sila na ang may problema, labas ka na dun. Alam mo, feeling ko inggit sila sa'yo, lalo na yung ate mo. Talaga? Bakit naman? Kasi sabi mo nga hanggang ngayon, responsibilidad niya pa rin yung tatay niyo tsaka pamilya niyo. Eh ikaw, sa'yo lang ang sweldo mo tapos malaya ka pang nagagawa yung gusto mo. Akin nga lang yung sweldo ko pero lagi pa rin ako nasasaid. Lalo na pagbayar ng nirerentahan kong kwarto. Hindi na nga kagandahan, mahal pa ang upa. Wala na talagang mura sa mundo. Ikaw na lang yung mapapamura eh. What if tumira ka na lang kasama namin ng anak ko? Ha? Para magsama na tayo. Tapos makakatipid ka pa sa upa kasi share na tayo sa bahay. Sige na, pumayag ka na. Uso na rin naman yung nagli-live-in ngayon tsaka para lagi tayong magkasama. Siguro, sabik na sabik ka sa akin lagi no? Paano mo nalaman? Siyempre, ikaw unang umamin na gusto mo na ako tapos ngayon niyayaya mo na ako makipag-live-in sa'yo. Magpapabebe pa ba ako sa edad kong to? Tsaka, akala ko halata mo na na-crush kita eh. Kaya nga lagi akong kumakain doon sa pinagtatrabahuhan mong kainan para makita kita eh. Sa totoo lang, matagal ko naman ang napunan na kursunada mo ako. Ayoko lang pangunahan ka. Baka kasi isipin mo masyado akong filingero. Ewan ko sa'yo, pero sige na. Pumayag ka nang tumira sa inuupahan ko para lagi na tayong makapag-ano. Anong ano? Alam mo na yun! Papadudot, kinausap ako ng ate ko noon na hindi raw niya gusto si Shirley para sa akin. Noong tanungin ko kung bakit ay hindi naman siya nakaime kaya inisip ko na lamang na baka naiinggit lang siya sa akin dahil wala pa siyang jowa. Samantalang ako ay in a relationship na. Tama. Ganon nga ang dahilan kaya hindi rin niya masyadong wini-welcome sa bahay namin ang girlfriend ko.
Kaya hindi niyo ako masisisi kung sumama ang loob ko sa kanya. Maayos naman ang trato ng iba kong mga kapatid kay Shirley pero mahalata na hindi sila ganon kasaya. Pati na rin ang tatay namin matapos nga nilang malaman na mas matanda sa akin si Shirley at may anak na. Kaya nga noong sinabi ng jowa ko na mag-live-in na kami ay kinabahan talaga ako noong una, Papa Dudut. Hindi dahil takot akong makisama sa kanya at sa anak niya kundi dahil na-excite ako. Ilang buwan na rin naman akong mag-isa sa maliit na kwarto na nirerentahan ko. At aminado ako na malungkot kaya nga mas gusto ko na lang noong pumasok sa trabaho. Pero dahil makikisama na ako kay Shirley at sa anak niya ay hindi ko mapigilang mabuhayan ang loob. At maging masaya dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng instant na pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtatrabaho sa opisina si Shirley at kumikita naman ng disente. Nung hindi pa ako lumilipat sa apartment na nirerentahan niya ay kasama niya roon ang pinsan niyang babae na binabayaran niya para magbantay at mag-alaga sa anak niya. Pero nagpaalam na ito sa kanya na uuwi na sa kanila sa Baguio para mag-aral kaya namroblema si Shirley kung sino ang magbabantay sa kanyang anak. At dahil magkasama na nga kami sa bahay ay nagkasundo kami na ako na ang tatayong tatay ng anak niya at mag-aalaga dito. Para magawa yon ay nag-resign ako sa pinagtatrabahuan ko nang magampanan ang tungkulin ko bilang tatay sa anak ni Shirley na itinuring ko na ring parang tunay na anak. Nagkasundo kami ng jowa ko na siya na ang bahala sa lahat ng mga gastusin namin basta alagaan at bantayan ko lang ang anak niya. At kahit na wala naman akong karanasan sa pag-aalaga ng bata ay pumayag pa rin ako sa gustong mangyari ng kinakasama ko. Kaso ang hirap palang mag-alaga ng bata. Hindi biro dahil mas nakakapagod pa yon kesa sa dati kong trabaho, Papa Dudut. Ay, sa wakas. Nakalapat na rin sa kutsyon ng likod ko. Grabe, ang sakit at nangalay ako dun sa sinakyan kong motor pa uwi. Nagmotor ka? Hindi ka ba nakikinig? Kasasabi ko lang, di ba? Sorry na pero di ba usapan natin hindi ka na magmumotor kasi delikado? Oo, pero no choice ako kasi wala na akong masakyan kanina. Nagkataon kasi na may transport strike kaya kaunti lang bumiyahe. Kesa naman hindi ako makauwi. Di nag-book na lang ako ng motor. Bakit di na lang kotse binook mo? Ayoko kasi masyadong mahal tsaka nagtitipid ako ngayon. Ang taas ng bill natin sa kuryente. Ano bang ginagawa niyo rito ng anak ko? Ha? Nanonood ng TV? Maghapon? Oo. Huhulaan ko. Nakabukas pa ang aircon, no? Oo eh. Init kasi lalo na pagtanghali. Di ba? Usapan, papatayin mo ang aircon pag araw. Di ba kasasabi ko lang na mainit pagtanghali? Gusto mo yata matuyuan ng pawis yung anak mo eh. Kahit umaga pa lang mainit na. Ano magagawa namin? Tapos sinabayan niyo pa ng maghapong panonood ng TV. Sa pagkakaalam ko hindi naman mahilig sa TV ang anak ko. Baka naman ikaw lang talaga ang nanonood Ano naman kung ako? Di nagkaalaman din. Yun lang naman yung libangan ko kasi kinukuha ng anak mo yung cellphone ko para manood ng kung ano-ano sa Facebook. Hinahayaan mo lang manood ng kung ano-ano sa Facebook yung anak ko? Aba, paano pag nakapanood yan ng bayolente tsaka nagmumura dun? Hindi na ako magugulat kung isang araw ay may natutunan ng kabulasto ganyan. Kasalanan mo yan Sobra ka naman sa kasalanan ko kagad 3 taon pa lang naman yung anak mo. Hindi pa yan matututo. Sinasabi mo lang yan kasi wala kang alam sa mga bata. Anong walang alam? Baka nakakalimutan mo ako nagbabantay sa anak mo habang ikaw nandun sa opisina. Hindi ko nakakalimutan yon pero wag mo naman basta bantayan lang. Alagaan mo rin. Inaalagaan ko naman Pinaliliguan ko, pinapakain. Ano pa bang gusto mong gawin kung pag-aalaga? Basta ayusin mo. Huwag mong paggamitin ng cellphone palagi kasi baka maapektuhan yung mata. At saka ayoko masanay na lagi nagsiselfone yung anak ko. Kapag di ko pinagagamit ng cellphone, umiiyak tapos mahirap ang patahanin. Maaborito lang ako kaya binibigay ko na lang yung gusto niya. Yun nga dapat hindi.
Sige, sabihin mo kung ano dapat. Total, ikaw naman ang magaling sa atin. Anong ako magaling sa atin? Sinabi ko ba yon? Hindi, pero sa tono mo, yun yung pinapalabas mo. Saka di ba sabi mo na wala akong alam sa mga bata? Kahit na ako naman ang nagbabantay sa anak mo. Hilig mo pa sita yung diskarte ko. Akala mo yata madali mag-alaga ng bata. Hoy! Alam kong hindi madali mag-alaga ng bata kasi inaalagaan ko rin naman yung anak ko. Nung bagong panganak, oo. Pero ilang buwan lang yun dahil yung pisa mo na yung nag-aalaga sa anak mo hanggang bago ako dumating. So ano gusto mo palabasin? Na wala akong kwentang nanay kasi hindi ko inaalaga ng anak ko nung baby at hanggang ngayon? Hindi yan yung sinasabi ko. Saka makinig ka nga muna bago ka dumaldal dyan. Hirap sa'yo, masyado kang bungangera. Ako pa palang bungangere, ikaw nga napaka-reklamador mo. Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Hindi pagsasabi yon kasi pinalalabas mo na masama akong nanay sa anak ko porke ikaw at pinsan ko yung halos nag-alaga sa kanya. Baka nakakalimutan mo mag-isa na lang ako sa buhay. Iniwan ako ng tatay ng anak ko kaya kailangan ko magtrabaho para matustusan yung pangangailangan ng anak ko. Alam ko naman yun, mahal. Ano nga ako tawagin, mahal? Nakaalibad pa rin ako sa'yo. Alam daw pero kung ano-anong sinasabi dyan. Sana nananahimik ka na lang, hindi yung nagsasalita ka pa. Wala namang masama sa sinabi ko ah. Maraming masama sa sinabi mo. Reklamador ka pa sa ating dalawa ako nagtatrabaho. Nakakapagod din yung ginagawa ko. Kung pagod ka, mas pagod ako, lintik ka. Puti pa mo na akong kausapin. Matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Papadudot, aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi ni Shirley sa akin. Pakiramdam ko kasi ay binabaliwala niya yung nararamdaman ko porket siya ang nagtatrabaho sa labas at kumikita ng pera para sa amin, imbes na ako. Naisip ko rin na kahit malayo na ako sa pamilyang hindi naman ako mahal, lumiit naman ang mundo ko dahil umiikot lamang yon sa 4 na sulok ng apartment namin ni Shirley kasama ang anak niya. Habang tumatagal, unti-unti na akong nakakaramdam ng pagtatampo, pagkainip at pagkaburyong sa ginagawa ko. Dati-rati ay masaya naman ako kasi nababantayan ko ng maayos ang anak niya pero bakit parang may kulang? Doon ko na nga na-realize na ako ang lalaki at ako ang dapat na magtrabaho sa labas para buhayin ang pamilya ko. Kaso baliktad. Dahil si Shirley ang nagtatrabaho sa aming dalawa at ako ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng kanyang anak. Kaya nga nang sumunod na araw ay kinausap ko na ang kinakasama ko at muling nagsabi ng nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Sabi ko gusto ko na ulit maghanap ng trabaho. Bakit mo gagawin yun? Siyempre, ako ang lalaki sa ating dalawa. Kaya dapat ako rin nagtatrabaho. Paano yung anak ko? Sino magbabantay sa kanya pag nagtrabaho ka? Siguro, ipaalaga mo na lang sa iba. Anong ipapaalaga sa iba? Ulo ka ba? Bakit ka ba sumisigaw? Nag-uusap lang naman tayo ah. Paano hindi ako mapapasigaw? Puro katangahan yung pinagsasasabi mo. Sobra ka naman. Totoo naman Tsaka, kagagaling ko pa lang sa trabaho at pagod na pagod ako sa biyahe para lang sa kaalaman mo, no? Lakas pa ng ulan sa labas, hindi mo man lang ako sinalubong? Sinabi ko na sa'yong nasira yung payong ko. Wala ka man lang ginawa. Nagpapatulog kaya ako ng anak mo. Ewan ko sa'yo, puro ka dahilan. Hindi ako nagdadahilan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tiwag! Bahala ka sa buhay mo. Basta gusto ko na magtrabaho. Kung ayaw mo ipaalaga sa iba yung anak mo, doon na lang sa nanay mo. Lintik talaga yung utak na yan. Para kinakalawang na. O ngayon gumaganyan ka. Di ba ikaw may sabi na walang taong pinanganak na bobo? Wala nga, pero ikaw lalo mong binobobohan Bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Ayaw mo ipaalaga sa iba di sa nanay mo na lang. Alam mo namang hindi kami magkasundo ng nanay ko, di ba? Mamaya kung ano pang gawin nun sa anak ko, nako, talaga magkakagulo kami. Grabe, kahit sarili niyang apo gagawin niya na masama? Oo, kasi ako ngang anak niya hindi niya gusto dahil mas mahal niya yung abnoy kong kapatid. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pagsasabi na ipaalaga sa iba o sa nanay ko yung anak ko. Tsaka bakit mo naiisip na gusto mo nang magtrabaho, ha? Ang babaw naman ng rason mo porke ikaw ang lalaki.
2024 na! Hindi na uso yun! Gusto ko lang din tumulong sa'yo, saka para may sarili din akong pera. Hindi mo naman ako sinusweldohan sa pag-aalaga ko sa anak mo, hindi ba? At bakit kita suswelduhan? Eh kinakasama kita, di ba? Tsaka pumayag ka sa setup natin na alis ka sa trabaho mo para maalagaan yung anak ko. Eh hindi mo naman sinabi na gusto mo pala ng sweldo? Lintik ka? Hindi ka ba nakikinig? Wala akong sariling pera. Hindi mo naman kailangan ng sariling pera. Ako naman ang taya sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Baka nakakalimutan mong ako nagbabayad ng renta natin, tubig, kuryente, at ako rin ang bumibili ng pagkain natin dito, tsaka supplies ng anak ko. Yung pag-aalaga na nga lang sa anak ko yung ambag mo tapos ayaw mo pang gawin? Hindi naman sa ayaw kong gawin pero… Pero ano? Siguro may babae ka, no? Ano ba pinagsasabi mo? Kasi kung wala, ba't bigla na lang gusto mo magtrabaho para magkaroon ka ng sariling pera? Binibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Ultimo brief mo akong bumibili. Kaya bakit naisip mo yan? Ha? Wala akong ibang babae ha. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo tapos minamasama mo na kaagad dyan. Di ba lagi kang nagre-reklamo kung bakit mataas ang kuryente? Tapos nung nakaraan nagalit ka kasi sumobra sa normal nating bilyong tubig. Oo, kasi hinayaan mo nakabukas yung gripo ng ilang oras dahil kamo. Nakatulog ka kasabay ng anak ko habang naka-on ang TV. Sige nga, sinong hindi magagalit doon? Kulang na lang sumabog ako sa asar sa'yo. Masyado kang pabaya at hindi ka rin marunong magtipid. Marunong ako magtipid. Sa isang beses lang naman nangyari yun. Kahit na! Basta, hindi mo na kailangan magtrabaho sa labas kasi kaya naman tayong buhay ng sweldo ko. Dito ka na lang sa bahay para bantayan ang anak ko. Ayoko siya ipagkatiwala sa iba. Mas lalo na sa nanay ko, no? Pero… Huwag ka na makipagtalo sa akin. Gawin mo na lang na maayos ang ambag mo. Patunayan mo rin yung sinasabi mo na wala kang ibang babae. Sinabi ko na ngang wala. Papadudot pakiramdam ko ay inapakan ni Shirley ang pagkalalaki ko dahil sa mga sinabi niya sa akin sa pag-uusap naming yon. Hindi lang niya binaliwala ang nararamdaman ko, pinagsalitaan niya rin ako ng hindi maganda. Masakit at nakakainsulto. Kulang na lang ay manliit ako sa kinakatayuan ko ng sandaling yon dahil pinahiya niya ako. Tapos ini-insist pa niya na ayaw niya ako magtrabaho dahil nagkasundo na raw kami na ako ang tatao sa bahay para bantayan ang anak niya. Papadudot na tulog kaming magkatalikod sa isa't isa ni Shirley ng gabing yon. Masama ang loob ko sa kanya at ayokong makita ang pagmumukha niya. Naalala ko pa nga na nakakunot noo ang itsura ko habang nakapikit ang mga mata at hinahanap sa kawalan ang antok ko. Siguro ay madaling araw na ako noong nakatulog papadudot sa kakaisip ng kung ano-ano. Hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kinakasama ko dahil pakiwari ko ay naghahari-harian siya sa pamamahay namin, samantalang ako ang lalaki sa aming dalawa. Bukod doon ay para niya akong tinanggalan ng boses at karapatan na magsalita para sabihin ang nararamdaman ko dahil mababaw lang naman daw yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay inuunawa ko na lamang ang sitwasyon namin ni Shirley. Baka kasi masyado lang talaga akong mareklamo at naninibago pa ako sa setup namin. Kaya kahit aburido na ako sa pagiging taong bahay at yaya sa anak niya ay itinikom ko na lamang ang bibig ko. Ginawa ko na lamang ang mayaambag ko sa relasyon namin dahil ginagawa rin naman ni Shirley ang parte niya. At yun nga ay ang magtrabaho sa labas at kumita ng pera. Aaminin ko na naging sunod-sunuran ako kay Shirley lalo na sa pangangailangan niya sa kama. Aktibo kasi kami at madalas na merong nangyayari sa amin kaya lang noong napadalas din ang away namin ay aaminin kong nawalan ako ng ganang makipagsiping sa kanya. Kahit na may pangangailangan ako ay humihindi talaga ako sa kanya bilang protesta. Kaya lang nagiging mitsa naman yon ng mas marami pa at madalas na away namin. Pero may iba pang dahilan noong isang beses ay nag-away kami ng malala, papadudot.
Sino yung kausap mo sa cellphone mo, ha? Ha? Wait lang ha, tatawagan kita ulit. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino yung kausap mo? Katrabaho ko lang. Bakit ba? Katrabaho mong lalaki, tama ako, no? O ano namang problema dun? Hindi lang naman puro babae ang kaopisina ko ha. Pero bakit kailangan magkausap kayo noon hanggang umaga? Kagabi pa kayo magkausap noon, ah. Ano ba pinag-uusapan nyo? Aliw na aliw ka. Marami. Madalas tungkol sa trabaho. Wow, tungkol sa trabaho pala linggo ngayon. Ano naman kung linggo ngayon? Alam mo, hindi mo talaga maintindihan yung punto ko rito eh. Bobo ka ba? Anong sinabi mo? Sabi ko kung bobo ka kasi yung mga dahilan mo parang tanga. Ikaw yung parang tanga at bobo sa ating dalawa. Dinamay mo pa ako sa kabobohan mo. Akala mo yata pinanganak ako kahapon eh. Akala mo yata hindi ko nahahalata na naikipaglandian ka doon sa katrabaho mo. Lakas ng loob mong pagbintangan ako may ibang babae. Pero ikaw pala may ibang lalaki. Ano? Sira ulo ka na talaga. Sira na ko sira pero masisisi mo ba ako? Hindi kita sinisisi kaya manahimik ka na lang pwede? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang malinis? Hindi ako perpekto pero malinis naman talaga ako dahil wala akong kinakalantaring ibang babae. Teka, ibig sabihin meron talaga kayong relasyon ng hudas na yon? Tumigil ka nga! May asawa na yung tao, wag kang ano? Uy, may asawa na pala eh. Bakit kung magtawagan kayo inaabot ang umaga? Ano kayo mga teenager? Hindi mo lang ako nirespeto. Magkasama tayo sa bahay tapos tinutuloy-tuloy mo yung pakikipaglandian mo? Ano ba ako rito? Statwa? Bakit hindi ba? Ano sasabi mo dyan? Masisisi mo ba ako kung nahumaling ako sa iba kahit nandiyan ka naman? Nandiyan ka nga pero daig mo pa yung estatwa at palamuti lang sa bahay natin. Hindi mo ako malambing kapag pagod ako at galing sa trabaho. Wala kang kusa. Tapos lagi mo rin akong tinatanggihan sa kama, akala mo kung sino ka? Hindi pa rin dahilan yun para manlalaki ka na. Mahiya ka nga sa akin. Bakit ako mahihiya sa'yo? Ikaw nga hindi nahihiya sa akin. Yan na nga lang ambag mo tsaka pagbabantay sa anak ko tapos hindi mo pa magawa na maayos. Akala mo siguro magpapakta nga ako sa'yo, no? Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka, ha? Bakit ganyan ka na lang mag-isip? Siyempre, iba ako sa mga babaeng kilala mo. Pero hindi rin naman ako ganun kabobo para makipagrelasyon sa lalaking pamilyado. Nagkataon lang talaga na nandyan siya para pasayahin ako sa kama kasi hindi mo naman magawa. Siraulo ka talaga. Siraulo na ako siraulo pero mas siraulo ka. Kung makapagsalita ka parang wala ka ng pakialam sa nararamdaman ko, ha? Lagi mo na lang ako minamaliit at binabaliwala. Akala ko pa naman kakampi kita. Pero pakiramdam ko wala na akong boses sa relasyon to. Kakampi mo naman talaga ako eh. Kaso bigla mo na lang akong kinontra. Hindi ka na lang makontento sa setup natin nung una. Gusto mo pa magtrabaho sa labas kesyo ikaw ang lalaki sa relasyon. Pwede ba? Nakakasuka na. Tsaka anong trabaho papasukin mo hindi ka nga nakatapos ng college. Sigurado ako nakukulangin lang sa atin yung magiging sweldo mo. Naisip mo ba talaga yon? Ha? O hindi? Feeling ko kasi hindi eh. Tapos ang lakas pa ng loob mo magmaktol? Bakit? Sino ka ba? Ibang klase ka. Nagbago ka na talaga. Hindi ako nagbago, no? Hindi ko lang hinayaan ang sarili ko na malugmok ng dahil sa'yo. Tsaka akala mo hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan? Yang bigla mo na lang naisip na magtrabaho tas magmaktol sa akin kaya hindi ka na nakikipagsiping? Ano na naman ba yun? Kasi naapakan ko na yung pagkalalaki mo. Buti alam mo. So sino sa atin mag-a-adjust? Ako ba ikaw yung na-offend? Mahiya ka nga. Alam mo, ang dapat mong gawin, ayusin mo yung sarili mo. Hindi yung para kang bata na nagmamaktol dyan. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ng ate mo eh. Masyado kang sensitive at pa-baby. Papadudot nagpatong-patong na yata ang tampo ko kay Shirley kaya sumabog na ako ng panahong yon. Hindi ko na rin napigilan ang selos ko lalo na at harap-harapan siyang may kinakausap na ibang lalaki. At mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa kanya nang idahilan niyang kasalanan ko naman. Kaya siya kumausap ng iba dahil nagkukulang na ako sa kanya. Ano bang tingin niya sa akin? Parausan lang niya. Sobrang nakakakulo ng dugo at umabot na lamang ako sa punto na gusto ko na siyang hiwalayan, Papadudot. Tumitsyempo lamang ako kasi na-realize kong wala pala akong pera sakaling umalis ako sa poder niya. Kaya nga inabot pa ako ng 1 buwan bago naging desidido na iwan siya. Pero hindi yun natuloy nang sinabi sa akin ni Shirley na buntis siya sa anak namin. Nang malaman ko yon ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Automatic na nawala ang inis
at galit ko sa kinakasama ko. Nakaramdam ako ng matinding kasiyahan dahil magkakaanak na kami, kaso sa paglipas ng mga linggo ay naging masela ng pagbubuntis ni Shirley, kaya nag-decide kami na ako naman ang magtrabaho habang siya ay nasa bahay na lamang. Hindi na ako bumalik sa dati kong trabaho dahil hindi naman sila hiring at sa halip ay naghanap ako ng ibang mapapasukan kong trabaho kung saan ay kikita ako ng malaki-laki. Pero dahil high school graduate lamang ako ay medyo nahirapan ako, Papa Dudut. Kulang din ang skills ko kaya bumagsak ako sa pag-construction worker, Papa Dudut. O ano yung dala mo? Pansit. Na naman? Nagsasawa na ako dyan eh. Tsaka ang tabang-tabang niyan. Wala pa akong makitang sahog. Ay, pasensya ka na pero yan lang kasi ang kaya kong bilhin. Anong yan lang? Di ba sweldo mo ngayon? O bakit pansit lang? Oo nga, pero nakalaan na yung pambayad sa kuryente at tubig natin. Isama mo pa yung renta natin sa apartment. Wala na nga natira sa akin pang allowance ko eh. Ako ba dapat mamroblema dyan? Ginusto mo namang magtrabaho sa labas? Diba? Matagal mo ng pangarap yan, yung makapag-provide sa amin ng anak natin. Tapos magre-reklamo ka? Hindi naman ako nagre-reklamo. Ang akin lang, kaunting unawa lang sana. Hirap na ako. Saka mababa lang yung pasahod ngayon sa construction. Sana maintindihan mo yun. Ang hirap lang kasing intindihin kung bakit sa dinami-rami ng matitinong lalaki na may pinag-aralan at magandang trabaho, sa'yo pa talaga ako bumagsak. O ngayon naman, kinukumpara mo na ako sa iba. Hindi ko lang mapigilan. Naaalibadbaran kasi ako sa'yo. Tsaka masisisi mo ba ako? Kung bakit kasi ganyan ka? Mahinang dumiskarte, kawalang gana. Bigla tuloy ako nag-alala para sa magiging future ng baby ko kung ganyan ka pa rin. Kahit naman ganito lang ako, masipag naman ako. At hindi ko naman kayo pababayaan. Kaya bakit ganyan ka magsalita sa akin? Hindi ka ba nakikinig? Siyempre, bilang nanay, hindi mo ako masisisi kung isipin ko ang kapakanan na magiging anak natin. Hindi ganun yun kasi kung talagang mahal mo ang anak natin, dapat sinusuportahan mo ang tatay niya para mas lalong ganahan sa pagtatrabaho. Kaso baliktad eh, kasi iniinsulto at minamalit mo pa ako lalo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano sasabihin ko sa'yo? Tanong lang to ah, huwag ka sana magagalit. Ano nga yun? Akin ba talaga yung batang dinadala mo o baka naman dun yan sa lalaking nakalandian mo? Baliw ka ba? Bakit mo naman naisip yan? Bakit hindi? Baka nakakalimutan mo nagloko ka bago ka nabuntis. Tapos sinabi mo na lang sa akin na akin yung bata na yan. Paano kung hindi mo pala sa akin yan, di ba? Baka nakakalimutan mo rin na active tayo noon bago ka nag-inarte at nagmaktol. Malamang ikaw ang tatay ng baby sa tiyan ko. Kung ako talaga ang tatay niyan, tratuhin mo ako na maayos. Irespeto mo ako, yun lang. Paano kita irerespeto? Kulang ka nga sa diskarte. Patunayan mo muna sa amin ang magiging anak natin na karapat dapat ka nga maging tatay. Alam mo, naiinis na talaga ako sa'yo. Hindi ka lang sensitive at pa-baby, mahina rin ang loob mo. Akala mo yata mag-a-adjust sa'yo yung mundo dahil mahina ka, no? Na porke hindi ka nakatapos ng pag-aaral at yan lang ang kakayahan mo, okay na yan. Pero diyak ka nagkakamali. Yan din yung malaki nating pagkakaiba. Maling-mali lang siguro talaga na sa dami ng lalaki sa mundo, sa'yo pa ako nagkagusto. Sisi ako! Kung nagsisisi ka pala bakit hindi mo ako iniwalayan nung una pa lang? Ngayon lang naman ako nagsisi, no? Pero sana pala noon pa lang para hindi na tayo umabot sa ganito. Tapos sa buntis mo pa ako at kinailangan ko pang huminto sa trabaho. Pakiramdam ko ako na yung pinakamalas na babae sa buong mundo. Kasi nakilala ko yung katulad mo. Buti pa lalabas na lang kami ng anak ko. Ano? Saan kayo pupunta? Gabi na oh! O ano naman kung gabi na? May bukas pa naman kainan dyan sa malapit eh. Doon na lang kami kakain kasi napakatabang naman ng dala mong pansit. Ikaw na lang kumain yan. Tutal, mukhang sanay na sanay ka naman dyan. Tingnan mo yung ugali mo. Hindi ka ba nag-iisip? Isasama mo sa labas yung anak mo ng ganitong oras? Saka saan ka kukuha ng pambili mo? Huwag mo nang problemahin yon dahil may pera ako. Ikaw lang naman ang wala, kaya bahala ka dyan. Ayoko rin muna makita yung mukha mo. Tsaka dapat tulog ka na pagdating namin ha. Ayoko makipag-usap sa'yo. Ang pangit mo.
Papadudot umalis si Shirley at ang anak niya para kumain ng walang lingon-lingon sa akin. Naiwan na lamang akong nanggagalaite sa kinakatayuan ko pero wala na rin akong nagawa pa. Pagkalis nila ay napaupo na lamang ako sa bangko at hindi ko na napigilang umiyak. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na aabot kami sa ganito ni Shirley. Akala ko pa naman ay perfect na yung relasyon namin at mahal niya ako. Pero maling-mali ako at sising-sisi sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pakiramdam ko ay wala na akong kakampi sa buhay tapos nahihiya pa akong lumapit sa pamilya ko. Natatakot kasi ako na baka sabihin nila sa akin na mali ang babaeng napili ko. Pero ayaw ko rin namang iwanan si Shirley sakaling anak ko nga ang dinadala niya. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Gusto ko nang lumaya kay Shirley pero ayaw ko nang maging mag-isa pag ginawa ko yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin dahil kailangan ko yon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. More power and God bless po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Lagi kayo number 1 sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Francis. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Kapag ka na ay ibibigay mo ang lahat ng kaya mo para sa anak mo. Kapag magulang ka na ay uunahin mo ang pangailangan nila bago ang sayo. Ikaw, kapuso, anong sakripisyo ang nagawa sayo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rachel, isang anak na malaki ang naging tampo sa tatay ko. Nangyari ang aking kwento nung ako ay 18 years old pa lamang. Dito nagsimulang mapuno ako ng galit sa aking tatay. Ako ang nag-iisang anak ng magulang ko at ni minsan ay hindi ko po naranasan na mabigyan ng marangyang buhay tulad ng ibang bata. Lumaki ako sa hirap at nakasanayan ko na yon. Lumaki na rin po akong ulila sa ina at 8 taong gulang pa lamang ako nang namatay sa isang rare na sakit ang aking nanay. Walang nagawa ang aking tatay para isalba ang buhay ng aking nanay. Kinailangan ng malaking halaga ng pera para madugtungan ang buhay ng aking nanay at walang may abot noon ang aking tatay. Nawala ang aking ina nang hindi man lang nagkaroon ng patas na laban sa mundong ito. Yun ang unang beses na naramdaman kong mahirap nga ang maging mahirap. Binuhay po ako mag-isa ng tatay ko at puro lang siya noon sideline at walang stable na pagkukunan ng pera. Sinanay niya akong mamuhay sa hirap at hindi ko yon nagustuhan. Aminado akong nakaramdam ako ng inggit sa mga kaidarang ko na naibibigay ang mga luho nila. Samantalang ako noon ay soft drinks na nga lang ay hindi pa maibigay ng aking ama. Puro lamang siya noon pangako na ibibigay ang mga gusto ko oras na magkaroon siya ng pera. Naniwala ako sa simula pero nang tumagal ay hindi na. Lalo na noong paulit-ulit siyang nangangakong bibigyan niya ako ng engranding birthday party. Sinimulan niyang mangako noong 10 years old pa lamang ako. Bata pa ako noon kaya madali lang akong mauto. Ilang beses kong hinintay na tuparin niya ang pangako niyang birthday party sa akin pero walang nangyari. Marami siyang dinadahilan kaya hindi raw siya nakagawa ng paraan para makakuha ng pera. Nanawa na ako sa kakahintay sa mga pangako niya lalo na noong dibuko. Binigyan siya ng tsansa na tuparin kahit minsan lang ang pangako niya pero tulad ng dati
ay hindi pa rin po niya nagawa yon, Papa Dudut. Happy birthday, Rachel! Salamat, Rina. Pasok ka. Oh, teka. Masyado ba ako maaga? Maaga. Bakit di ka pa nakabihis? Ito na ang damit ko. Debo mo ngayon, di ba? So? Di ba dapat may party? Wala. Akala ko may party ka. Hindi tuloy. Bakit? Di ka pa ba sanay? Pero 18th birthday mo ngayon, araw ng pagdadalaga mo. Wala naman tong kaibahan sa mga nakaraan kong birthday. Halika sa kusina, samahan mo akong kumain ng turon at keso. Yun lang ang handa mo? 40 days nung nanay ng kapitbahay namin. Sobra yun sa hinanda nila sa padasal, kaya binigay na lang sa akin. Tara, Asan ang tatay mo? di ko alam. Lagi namang missing in action yun kapag birthday ko. Saka lang uuwi kapag alam niyang tulog na ako. Pero di ba sinabi niya paghahandaan niya ang birthday mo this year? Hello! Napaka-importante ng 18th birthday sa mga babae, no? Kaya nga may debut, di ba? Akala ko rin eh. Sinabi niya may makukuha siyang pera para may pang-party ako rito sa bahay. Saka in-invite mo pa yung ibang kaklase natin, di ba? Pinawi ko na 2 weeks ago nung napapansin kong aligagana si tatay. Alam ko na yun. Alam kong wala na naman siyang pera. Hindi na naman siya tutupad sa pangako. Tama naman ako. Bakit di mo ko sinabihan agad? Okay lang sa akin kung hindi pumunta yung mga kaklase natin. Okay na ikaw lang yung nandito. Ikaw lang naman yung totoong nakakaintindi sa sitwasyon ko. Ay, nalungkot naman ako bigla. Sana nalaman ko agad para humingi ako ng tulong kay mama. Siguro Ayoko makaabala sa'yo, lalo na sa mama mo. Pero Rachel… Lina, ayos lang ako. Sanay na ako. bakit parang naiiyak ka dyan? Alam kong hindi okay to sa'yo. Sanay na nga akong ganito eh. Pero, ang hirap pa rin eh. Sana kasi sinabi mo sa akin kaagad. Kahit bumili na lang ako sa fast food ng mapagsasaluhan natin kaysa pagtiisan natin yung pagkain sa 40 days. Buti nga yung namayapa na may handa eh. Huwag mo nang isipin yan. Mas lalo mo lang papasamain ang loob mo eh. Sino bang di sasama ang loob? Alam ko. Punong-puno na ako sa mga pangako ni tatay na hindi naman natutupad. Kasalanan ko rin naman eh. Kahit alam kong hindi naman niya tutuparin, inaasahan ko pa rin. Gusto mo lang namang maging masaya. Sana hindi na lang siya nangako para wala akong inaasahan. Gano'n naman kasi ang mga magulang. Mangangako kahit alanganin. Bahala na lang kung paano tutuparin. Kung andito lang sana ang nanay. Ay, hello po tito. Kumain ka na ba, Bina? Kakain pa lang po sana nung… Sakto lang pala ang dating ko. Isama niyo na tong turon at keso na bigay ng kapitbahay. Mukhang may birthday dun sa kabila eh. Walang birthday sa kabila. 40 days yun. Ha? 40 days yun? Kung meron mang may birthday dito, ako yon. Papa Dudut, sinumpa ko talaga ang kahirapan namin. Maraming bagay ang naipagkait sa akin dahil wala kaming pera. Hindi naman dapat gano'n ang buhay ko kung nakapili lamang ng maayos na mapapangasawa ang nanay ko. May kaya ang pamilya ng nanay ko pero tinakwil siya ng mga magulang niya dahil pinili niya ang tatay ko. Minor de edad si nanay noong nabuntis ni tatay. Tinutulan ng magulang ni nanay ang relasyon nila ni tatay kaya tinana ni tatay si nanay. Mas lalong nagalit ang magulang ni nanay. Kaya doon nila tinakwil si nanay at sinabing wala siyang makukuha kahit piso sa kanila. Tinanggap yun ni nanay dahil para sa kanya si tatay ang pinakamahalaga. Hindi na muling nagpakita si nanay sa mga magulang niya hanggang sa namatay siya.
Tinis niya ang hirap nang hindi man lang naisip na damay din ako sa desisyon niyang yon. Kung hindi nagmataas ng pride noon si nanay, siguro'y hindi ako magtitiis sa mga pangako ni tatay na puro na lamang napapako. Tulad na lamang sa mga nagdaang kong karawan at ni minsan na hindi ko po naranasang magkaroon ng handa. Tuwing birthday ko ay lagi na lamang ako mag-isa noon sa bahay kakahintay kay tatay. Kung ano yung ulam namin noong nakaraang gabi, yun na lang din ang pinagtsatsagaan kong kainin sa birthday ko. Naalala ko pa na naglagay ako ng kandila sa ibabaw ng kanin para isiping birthday cake yon. Mag-isa kong laging kinakanta noon ng happy birthday dahil laging wala si tatay. Alam ko noon na iniiwasan niya akong makita tuwing birthday ko dahil wala siyang makuhang kahit na anong ipanghahanda. At wala din siyang mukhang mayaharap dahil nanira na naman siya ng mga pangako. Tulad na lamang noong 18th birthday ko, Papa Dudut, hindi ko na pinalagpas pa yon at sinabi ko na lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Wala akong pakialam noon kahit kaharapan namin si Vina. Yung kaibigan ko na mismo ang nahiya at nagkusang magpaalam para umuwi na. Hindi na ako nahiya kay Vina, Papa Dudut, dahil talagang sobra na ang ginagawa ni tatay kaya hindi na rin po ako nakapagpigil. Kinailangan ko nang ilabas lahat ng galit ko na naipon ng ilang taong pag-asa sa mga pangako niya. Alam ko namang birthday mo ngayon, kaya nga ako umuwi agad. Umuwi ka agad para bigyan ako ng handa na galing sa 40 days? Hindi ka man lang naiya sa kaibigan mo. May mas nakakahiya pa ba kaysa ayain siyang kumain ng pagkaing bigay ng kapitbahay? Mas may nakakahiya pa ba na pakainin siya ng handa ng yumao na? At talagang ipipilit mong ipakain sa kanya yung pagkain galing sa patay? Hindi ko naman alam na binigyan ka rin pala ng turon at keso ng kapitbahay. Kung alam ko lang Kung alam nyo lang di nyo sana sasabihin sa akin na galing yan sa kapitbahay. Sasabihin nyo binili nyo ganun? Hindi naman. Ano? Ay, alam ko masama ang loob mo ngayon. Taon-taon na lang masama ang loob ko sa inyo. Kaya nga humihingi ako ng pasensya Kulang ang pasensya, tay. Pinaasa nyo ako. Lagi nyo na lang itong ginagawa. Nagkaroon lang kasi ng problema dun sa pagkukunan ko ng pera. Nagkaroon daw ng delay, kaya… Ay! Yan na naman ang rason ninyo. Baguhin nyo naman. Tuwing birthday ko yan ang lagi nyong sinasabi Kesyo may delay, o di kaya naman na traffic kayo, kaya late kayong nakauwi. Tapos paghahanapin ko na yung panghanda sa inyo, sasabihin nyo, nakalimutan yung kunin yung pera dun sa taong kukunan nyo dapat ng pera. Ang gulo, diba? Iyon naman kasi ang totoo. Hindi nga klaro sa akin kung saan talaga kayo kumukuha ng pera Lagi nyo na lang sinasabi na delay, o kaya nakalimutan. Hindi ko na talaga alam, tay. Masama rin naman ang loob ko. Hindi naman maganda sa pakiramdam na di ko nabibigay yung gusto mo. Di huwag kayong mangako. Gusto kong mangako. Kasi gusto kong tuparin. Pero hindi nyo naman natutupad. Anak, sinusubukan ko naman talaga Mula ngayon, subukan yung huwag mangako para hindi na sumasama ang loob ko. Hindi ko naman intensyong sumama ang loob mo. Pero basta, next year, pangako. Ayan na naman po tayo Hindi talaga nadadala. Hindi anak, pangako, next year talaga. Gagawa ko ng paraan. Wala nang delay o traffic o makakalimutan. Basta, pangako, next year. Huwag na tay, utang na loob. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon anak. Kahit huli na to. Tapos ano na naman ang mangyayari next year? Aasa tayo sa kapitbahay para sa first death anniversary ng nanay nila? Hindi na to mauulit anak. Sisiguraduhin ko na yung ipanghahanda natin sa birthday mo. Galing na talaga sa bulsa ko. Hindi na galing sa hingi. Pangako yan. Saka na lang ako maniniwala kapag andyan na, kapag nangyari na. Asahan mo na yan. Pangako ko. Next year, grande ang magiging debut mo. 90 na po ako next year. Ngayon dapat ako nagde-debut. Isa-celebrate natin next year ang debut mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang labo ng mga sinasabi nyo. Magtiwala ka lang kay tatay. Gagawa ko ng paraan. Huli na to, anak.
Kaya siguro nahuli ni tatay si nanay dahil sa galing niyang magsalita. Kahit ako man naniniwala lagi sa kanya noon. Nangako na naman si tatay na sa susunod na birthday ko ay magkakaroon na ako ng bonggang celebration. Ilang beses niyang pinilit sa akin na magkakatotoo yon at masaya pa siyang nagkwento sa akin sa kung saan niya makukuha ang pera. Hindi na lamang ako nagsalita noon lalo't may kalabuan lahat ng sinasabi niya. Hindi ko nga alam kung papaano niya napapaniwala noon ang sarili niya na magagawa niya ang lahat ng sinasabi niya. Hindi ako katulad ni nanay noon na malaki ang tiwala kay tatay. Siguro nung una ay may tiwala ako kay tatay pero nang tumagal ay nawala na yon lahat. Ikaw ba naman ang pangakuan ng paulit-ulit tapos ay hindi natutupad? Hindi ba't mawawalan ka rin ng tiwala? Sa pag-uusap namin yon ay naalala ko tuloy ang ilang memories na nabubuhay pa si nanay. Kahit musmus pa lamang ako noon ay naaalala ko pa rin kung paano magliwanag ang mukha ni nanay kapag may sinasabing bagong pagkakakitaan si tatay. Hindi ko alam kung paanong nakuhang magtiwala at maniwala ni nanay kay tatay gayong wala naman ni isa sa mga pinangako ni tatay ang natupad. Nabilib tuloy ako lalo kay nanay dahil hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pasensya sa kakahintay kay tatay. Nato pa rin ang lahat ng sinasabi niya. Papa Dudut, alam kong hindi maganda ang magsalita ng ganito sa sarili mong magulang pero inabot na kasi ako ng libu-libong sama ng loob kaya hindi ko maiwasang makapagsalita ng ganito. Hindi naman kasi madaling kumalma at maging mabuti kapag may taong nagpapaasa sa iyo lagi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Binitawan ko na ang pangarap kong magkaroon ng bonggang birthday celebration, Papa Dudut. Sinabi ko na sa sarili ko na baka mas mauna pang mabuhay muli si nanay kesa matupad ni tatay ang pangako niya sa akin. Napakarami naming utang noon, Papa Dudut. Hindi naman ako ang nangutang kundi si tatay. Kaliwat kanan ang mga inutangan niya at hindi ko alam kung saan niya yon dinala. Konti lang kasi ang naibibigay niya para sa gastusin sa bahay, samantalang ang mga utang niya noon ay hindi ko na halos mabilang. Hindi ko naman siya tinatanong kung saan niya dinadala ang mga nakukuha niyang pera. Hindi na nga rin ako nagtatanong noon kung saan siya kumukuha ng pera para sa panggastos namin sa araw-araw. Nag-start na rin ako mag-part-time bilang tagahugas ng plato sa isang kainan malapit sa bahay. Nagsimula na ako mag-ipon para mabilis na akong makaalis sa poder ni tatay. Papa Dudut, bigla ko na lamang naalala. Nagsimula kaming magkaroon ng utang noong nagkasakit ng malala si nanay. Nakakuha ng tulong pinansyal si tatay mula sa isang NGO at malaki naman ang nakuha niyang pera para ipangtusto sa bayarin sa ospital. Pero imbis na ipangbayad yon ni tatay, ay dinala niya yon sa pasugalan. May nag-aya sa kanyang bagong kakilala na matitriple daw ang pera niya kapag sumugal siya. Walang alam noon sa sugalang tatay ko. Ni bisyo sa alak o sigarilyo ay wala din siya noon. Kaya hindi ko maintindihan kung paano siyang napapayag ng bago niyang kakilala para sumugal. Hindi na nga raw kunestyon ni tatay ang bagong kakilala niyang yon. Inabot niya kagad ang pera at pinagkatiwala sa bagong kakilala niya. Hinayaan niya ang bagong kakilalang yon ang tumaya para sa kanya. Ang naging problema nga lang, pagkakuha ng pera ay wala nang naging balita pa si tatay sa taong yon. Nalaman niya sa huli na kilalang scammer pala ang taong yon. Nawala ng pangbayad sa ospital si nanay kaya napilitang kaming iuwi siya. Doon na rin pumanaw. Ayan na naman kayo, tay! Seryoso nga ako. Sino ba ang mga iimbitahan mo? Wala. Bakit naman wala? Kasi alam kong wala namang selebrasyong mangyayari next year. Ayoko magpaasa ng ibang tao. Hindi mo sila paaasahin. Tama nang ako lang yung umaasa lagi. Mag-isip ka na kung anong gusto mong handa. Wala. Sige naman na, anak. Tay, sinabi ko naman sa'yo na ayos na, di ba? Huwag na kayong mangako kasi alam kong hindi rin naman matutupad yan. Iba next year. Yan din ang sinabi mo last year. May pera na ako. Ibayad nyo na lang yan sa utang natin para makabawas naman.
Gusto mo ba magpareserba na ako ng venue? Gusto mo ba may balloons pa at roses? Alam ko paborito mo ang dilaw na rosas. Yun ba ang gusto mo? Kukuha ako. Sige, Tay. Galingan niyo pa sa pagpapaasa sa akin. Anak, di kita pinapaasa. Sinasabi ko naman sa'yo may pera na nga ako eh. At sabi ko nga sa inyo, ipangbayad niyo na lang yan sa utang natin. Sapat ang pera ko para sa birthday mo at pangbayad ng ibang utang natin. Ay! Wala ka na ba talagang tiwala kay tatay? Sa tingin niyo po, taon-taon yung inuubos ang tiwala ko sa inyo. Tapos magtatanong kayo kung may tiwala pa ba ako sa inyo? Gusto ko lang maniwala ka sa akin tulad ng ginagawa ng nanay mo nung buhay pa siya. Siguro, kung hindi siya masyadong naniwala sa inyo, baka buhay pa siya ngayon. Ay, alam ko anak, habang buhay ko yung pagsisisihan. Sensya na po. Pagod lang kasi ako ngayon eh. Marami akong hinugas ang mga pinagkainan kanina kaya ako nakakapagsalita ng hindi maganda. Ayos lang yun anak, alam ko naman eh. Totoo bang may pera na kayo? Oo nga. Na oo. Magkano ang renta ron? 1,000 po ata. Andun na yung deposit na 500. 1,000 lang pala eh. Oh, itong 2,000. Oh, kunin mo. Sobra po to. Bumili ka na rin ng isusuot mong sapatos. Yung bang may takong? Ilibre mo na rin si Vina ng merienda. Sobra pa rin po to eh. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa sobra. Ipambili mo ng kolorete sa mukha o kaya spray net para sa buhok mo. Basta yung 2,000, ubusin mo yan. Salamat po, Tay. Papadudot na tuwa ako dahil malaki na nga ang pag-asang matupad ang matagal ko nang pinapangarap na birthday celebration. Nakita ko kasi na malaki ang perang hawak ni tatay. Sinabi niya sa akin na kakausapin na niya ang mga nasa barangay hall para rentahan ang basketball court para sa birthday ko. Sinabi rin niya na may catering service na raw na nirekomenda sa kanya. Masyado pa kang maaga noon para gawin niya ang lahat ng yon pero natuwa ako dahil alam kong may katuparan na lahat ng sinabi niya. Naramdaman kong gusto talagang bumawi ni tatay. Nagbayad na rin siya ng ibang utang namin at sinabi niya sa akin na susunod na nga ang makakuha ng pandagdag na pera para sa birthday ko. Naniwala na ako sa kanya, Papa Dudut. Lahat ng sinabi niya sa akin ay pinaniwalaan ko dahil mas klaro na lahat ng sinabi niya sa akin noon na may pinagkukuhanan na siya ng pera. Nagabot pa nga siyang muli sa akin ng dagdag na 1,000 piso para raw ipang-reband ko na at ipangbili ko ng bagong shoulder bag. Wala na talagang atrasa noon ng birthday celebration ko. Tinawagan ko na mga kaibigan at kaklase ko para imbitahan sila at hindi nga naniwala yung iba at sinabing hanggat walang invitation cards ay hindi raw matutuloy yung birthday ko. Hindi na ako nagpagawa ng invitation cards, Papa Dudut, dahil mas gusto kong personal na sabihin yon sa kanila. Saka gastos lamang noon kapag nagpagawa pa ako ng invitation cards. Naisip kong idagdag na lamang sa gastusin sa handa o hindi naman kaya ay sa giveaways. Huli kong kinausap ang best friend kong si Vina. Pinapunta ko siya sa bahay para personal na sabihin ang mangyayari. Alam ko noon na matagal na niyang pangarap na magkaroon ako ng bonggang celebration para sa birthday ko. Kaya naisip ko talagang matutuwa siya kapag nalaman niya na magkakatotoo na yon. Balita mo at hindi pwedeng sa phone mo na lang gawin. Hulaan mo! Naku girl, wala akong time! Invited ka next year sa birthday ko. Lagi naman akong invited ah. Iba next year, hindi na tayo magugutom sa birthday ko. May magpa 40 days ba next year? Loka-loka, may pahanda na ako, may pang-party na. Uy, seryoso ba yan? Oo nga. Uy, ikaw ah, saan ka nagnakaw ng pera? Grabe ka sa akin ah. Joke lang. Pero saan nga? Next year na lang. Hahaba pa ang buhok mo. Sige ka, hindi pantay ang pagkakaunat niyan. Yung gown kaya, ipareserve ko na? Yun ba yung nasa kabilang bayan? Oo, yun nga. Ay,
bongga! Bagay sa'yo yun! Alam ko! Ay, Tay! Napaaga ata kayo ng uwi. Hello po, Tito! Congrats po sa pera nyo! Salamat, Bina. Binalita ko lang po kay Vina yung para sa birthday celebration ko next year. Pupunta na nga po kami sa kabilang bayan para ipa-reserve yung gown na gusto ni Rachel. Bina, ayos lang ba kung iwan mo muna kami ni Rachel? May pag-uusapan lang kami. Bukas na kayo pumunta sa kabilang bayan kung ayos lang. Ay, oo naman po! Walang problema. Sige, Rachel, chat mo na lang ako Sige, ingat ka. Okay, bye! May problema po ba, Tay? Nagastos mo na ba yung 3,000 na binigay ko sa'yo? Hindi pa po. Bakit po? Pwede bang mahiram muna? Para saan? Ano kasi Pinapakaban niyo ko, Tay. Ano ba yun? Sabihin niyo na po. nadukot kasi yung pera ko kanina lang. Ho? Ipangda-down ko sana sa catering kaya ako dinala lahat. Nakatulog ako sa jeep. Di ko na malayan na nakuha na pala nung katabi ko yung pera. Nilimas niya lahat. Hala, Tay! Paano yung birthday ko? Nasabihan ko na lahat ng mga kakilala ko Nakakahiya kung di na naman matutuloy. Ano ba naman yan, Tay? Gagawa pa rin ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo lang muna sa akin yung 3,000. Hindi po pwede. Ipangre-renta ko ng gown yun. Ibinigay niyo na yun sa akin Hihiramin ko lang naman. Ibabalik ko rin. Nawalan nga kasi ako ng pera. Di umanap kayo ng paraan para magkapera ulit. Anak naman, wag naman sanang ganyan. Kaya huwag ganyan. Hindi niyo na naman matutupad yung pangako niyo. Alam ko na to Mauulit na naman lahat. Ibigay mo na sa akin yung 3,000. Hindi! Ibibigay mo ba o hindi? Ikaw, Rachel, sobra ka na ha? Alam mo ba, madali lang sa akin to. Gusto kong maibigay sa'yo ang birthday na gusto mo. Pero tulungan mo rin ako. Bakit kita tutulungan Ikaw nga tong nangangako. 18 ka na pero isip bata ka pa rin talaga. Puro sarili mo lang iniisip mo. Paano ako? Kala mo madaling kumita ng pera para may ipagmayabang ka sa mga kakilala mo? Kung hindi kayo nangako, hindi ako aasa ng ganito. Kasalanan niyo rin Kunin mo na yung 3,000. Wala akong panahon para sa pag-iinarte mo. Dalihan mo. Pinaiinit mo ang ulo ko Binalik ko na ang 3,000 piso kay tatay at agad din siyang umalis noon at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniyak ko na lamang sa kwarto ang lahat, Papa Dudut. Hindi ko pa noon tinatawagan ang mga in-invite ko dahil nahihiya kong sabihin sa kanila na hindi naman matutuloy ang birthday celebration ko. Nakatulugan ko na siguro ang pag-iyak noon at pagkagising ko ay wala pa rin si tatay. Bigla ko na namang naalala yung nangyari kaya napaiyak na lamang ako ulit, Papa Dudut. Alam ko naman noon na dapat ay hindi ko na inasahan pa ang mga pangako ni tatay dahil wala naman ni isa doon ang pwedeng matupad. Pero masakit pa rin talaga na dahil alam ko noon na may tiwala pa rin ako sa kanya na tutupad siya sa mga sinasabi niya pero nabigo ang lahat. Hanggang sa dulo noon, Papa Dudut, ay inubos ng tatay ko ang lahat ng tiwalang meron ako sa kanya. Mas lalo ako nagalit noong nalaman kong nadukutan nga si tatay pero hindi siya papunta noon sa catering tulad ng sinasabi niya. Nadukutan siya habang papunta sa isang sabungan. Sinabi lang yon ng isang kakilala namin nung hinanap siya sa bahay. Hindi pa rin talaga nagbago ang tatay ko. Akala ko noon ay nadala na siya sa huling sugal na ginawa niya noong nabubuhay pa si nanay. Ganon ang nangyayari. Nahiya ako para sa sarili ko dahil napaasa ko sila dahil pinaasa rin ako ng tatay ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan akong kausapin ni tatay pero tipid lamang ang mga sagot ko sa kanya. Naramdaman niyang nag-iba na ako sa kanya at may mga ilang beses siyang hindi umuwi sa amin at hindi ko na inalam kung saan siya nagpupunta. Nawalan na ako ng gana sa kanya dahil sa mga nangyari, Papa Dudut.
Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya noon na alam ko na ang tungkol sa balak niyang pagsusugal noon. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi pa siya nadala noong unang beses siyang na-scam dahil sa sugal na gusto niyang pasukin. Papadudot, mas lalo ko tuloy gustong umalis noon sa bahay namin. Naghanap na rin ako ng pwede kong maupahan at nakiusap na nga rin ako sa amo ko na kung pwedeng gawin na lamang niya akong full-time na empleyado. Nagsimula na rin ako maghanap pa ng ibang racket para masiguro na mabubuhay ako ng mag-isa oras na umalis ako sa poder ni tatay. Hindi ko yon pinalam sa kanya dahil alam kong pipigilan niya ako. Gusto ko na lang siyang gulatin noon. Gusto ko noong pagka-uwi niya ay wala na akong gamit sa bahay. Gusto ko pagkabukas niya noon ng kwarto ko ay wala na siyang makikitang damit ko sa aparador. Gusto ko lang noong ipakita sa kanya na dahil sa mga pangako niyang napako ay mawawalan siya ng anak, Papa Dudut. Alam kong mababaw lang para sa ilan ang problema kong ito. Pero sana'y maunawaan ninyo na matagal akong nagtiis bago ako umabot sa ganong emosyon. Tanging si Vina lang noon ang nasasabihan ko ng problema ko kay tatay. Mabuti na lang at meron pa akong isang tao sa buhay na kaya kong pagkatiwalaan. Sa kanya ko po ibinuhos lahat ng mga salita na hindi ko magawang sabihin. Nakakainis siya, Vina. Sana hindi na lang siyang naging tatay ko. Uy, hinay-hinay lang sa pananalita. Tatay mo pa rin yun. Alam ko, pero sobra na eh. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Birthday lang naman yun, Rachel. Makakabawi pa sa susunod. Hindi lang to tungkol sa birthday ko eh. Tungkol to sa paulit-ulit niyang pagpapaasa sa akin. Puro siya pangako, wala namang natutupad. Gets ko yung nararamdaman mo. Nakakahiya sa mga kaklase natin. Sinabi mo na ba sa kanila na hindi matutuloy yung birthday mo next year? Oo! Nakakahiya, Vina. Nakakahiya. Anong sabi nila? In-expect na raw nila. Alam daw nilang hindi naman matutuloy. Mukhang silang may kasalanan. Masyado nilang inasahan na hindi matutuloy, ayan tuloy. Kung meron mang may kasalanan dito, si tata yon. Vina, tawagan kita mamaya. Andito na si tatay. Okay, bye! Rachel, mag-usap tayo. I-text nyo na lang po kung anong sasabihin nyo. Lalabas kasi ako. Anak, pakiusap. May kasalanan na naman po ba kayo sa akin? Gusto ko lang bumawi sa'yo. Ayan na naman tayo sa bawi-bawi eh. Sa lahat na naging kasalanan at pagkukulang nyo sa akin, wala pa kayong nagagawang paraan para makabawi. Alam ko. Pasensya na. Nagkandaletse-letse lang talaga lahat nung nadukutan ako eh. Kasi, papunta dapat kayo ng sabungan, no? Sino nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga kung sino. Gusto ko lang namang mas mapalaki pa yung pera ko eh. Kulang kasi yung pera para sa venue at catering. May iba pa raw na kailangang bayaran, sabi nung nakausap ko na marunong sa mga debo-debo na yan. Nanghina ako. Kaya yun, binala ko ulit magsugal. Tay, sapat na yung perang meron kayo dati. Pwede na sana nating pagkasyahin yun. Gusto ko lang namang maibigay sa'yo yung birthday party na hindi tinipid. Pero dahil sa di ako nakontento, ayan, nawala pa tuloy lahat. Di na kayo nadala. Alam niyong walang pupuntahang magandang pagsusugal. Alam ko. Pasensya na talaga, anak. Nasabi ko na sa mga inimbitahan ko na hindi matutuloy ang birthday celebration ko next year. Ha? Sinabi mo na agad? Malamang. Sana hindi muna. May ilang buwan pa naman oh. Ayan na naman eh. Nagpapaasa na naman kayo. Pwedeng tama na yan. May pera na ulit ako. Pangsugal nyo na lang ulit. Huling pagkakataon na, anak. Gusto ko talagang bumawi. Nakakasawa na tay eh. Kakausapin ko yung tatay ni Bina. Baka pwedeng rentahan yung bakuran nila. May kalakihan naman yun. Baka mapagkasya na yung mga kaibigan mong iimbitahan mo. Tay! May nireto sa akin na magaling magluto. Mas makakatipid tayo ron kaysa magpa-catering. Ayos lang ba kahit hindi ganun karami yung handa? Seryoso ba to, tay? Oo naman. Magtiwala ka lang kay tatay, ha? Hindi na ba madudukot ulit ang pera nyo o ipangsusugal na naman? Hindi na. Nadala na ako. Okay. Nahanap ko na pala yung lumang bestida ng nanay mo. Paborito niya yun. Regalo pa sa kanya ng lola mo. Bihira niya kung gamitin dahil natatakot siya baka kumupas. Kung gusto mo, yun na lang ang gamitin mo sa birthday mo.
Kung di man magkasya, may kakilala akong sastre na pulido magtahi. Ayos na sa akin yan, Tay. Pasensya na talaga sa kapalpakan ng tatay ha. Sana makabawi ako sa'yo kahit konti lang. Hayaan nyo na yun, Tay. Malaki ang naging adjustment sa birthday na meron ako, Papa Dudut, pero ayos na rin yun sa akin. Naisip ko na mas maganda ng meron kesa sa wala. Kinausap ko si Vina para mapapayag ang magulang niya na rentahan ni tatay ang bakuran nila kahit na ilang oras lang. Pumayag naman sila at hindi na nagpabayad pa. Marahil ay nakwento na rin ni Vina yung matagal ko ng issue kaya naawa sila sa akin. Nakausap ko na rin yung magluluto ng handa ko at sinabi namin kung magkano lang yung budget at 2 putahe lang ang kayang lutuin. Naintindihan ko naman. Dinamihan na lang namin sa kanin at lumpiang Shanghai. Huli kong nasikaso ay yung bestida ni Nanay, Papa Dudut. Pinakita yon sa akin ni tatay at naiyak na lamang ako habang hinahawakan yon. Hindi ganon kaganda ang bestidang yon ni Nanay. Marahil ay hindi na bagay yon sa panahon ko pero para sa akin, yon ang pinakamaganda noon. Sinubukan pang gumawa ng paraan ni tatay para makakuha pa ng pera. Sinabi niya sa akin na hindi pwedeng walang balloons, yellow roses at panghimagas para sa mga bisita. Natuwa ako kasi gusto niya talagang ibigay sa akin kahit papaano ang birthday na gusto ko. Sinabi ko sa kanya na willing naman akong mag-ambag sa gagastusin pero sinabi niya na huwag na lang daw. Yun na lang daw ang paraan niya para makabawi man lang sa akin sa lahat ng naging pagkukulang niya. Hindi ko na siya pinigilan pa at pinagkatiwalaan ko na lamang siya dahil ramdam ko noon na gagawin na niya ang lahat ng sinasabi niya, Papa Dudut. Unti-unti ay bumawi na nga noon si tatay. Doon ko nakita kung bakit siya minahal ng todo ni Nanay. Doon ko nakita kung bakit mas pinili ni Nanay na magtiwala sa kanya kesa pagdudahan ng bawat galaw niya, Papa Dudut. Isang buwan na lang at birthday mo na. Oo. Renta sa Bidyoke. Regalo na raw niya sa'yo yun. Ay talaga? Matutuwa niyan si Vina. Naku, ilayo mo si Bina sa mic at baka mga lawang agad yun sa kakatalsik ng laway niya. Isusumbong kita. Ay, Parang may iniisip kayo, Tay, ah. hindi lang kasi ako kontento. Saan po? Para sa birthday mo. Maraming kulang. Maraming pumalya. Sabi ko makakaabot pa yung budget ko sa lechon. Kinulang pa tayo para sa giveaways. Binawi naman natin sa dessert. Mas gusto na nila yon kesa magtambak ng giveaway sa mga cabinet nila sa bahay. Ay, kulang din yung... Tay, preno na please. Huwag tayong mag-focus sa kulang. Mag-focus tayo sa kung anong meron. At salamat po para ron. Gusto ko lang naman kasi yung the best para sa'yo. The best na lahat ng ginawa nyo. Ang dami kong naging pagkukulang sa inyo ng nanay mo, Rachel. Wala hong nagbibilang, Tay. Nahihiya na ako sa inyo kasi puro na lang ako salita. Alam ko napagod na rin ang nanay mo sa akin. Di lang niya pinahalata. Pero ikaw, sinasabi mo sa akin yung mga mali ko. Mali ko po ba yon? Hindi ka mali ron. Sa totoo lang, yun ang kailangan ko para pag sumikapan kong tuparin lahat ng sinasabi ko. Kaya salamat anak. Kung di mo ako binuhangaan baka di ko mapagtatanto lahat. Hayaan niyo po sa susunod. Titindihan ko pang pagbubunga nga ako. Sana masaya ang nanay mo kung nasaan man siya. Proud siya sa'yo, Tay. Sa tingin mo, Oo naman po. hindi man lang ako nakabawi sa kanya bago siya nawala. Bumabawi naman kayo ngayon sa akin eh. Alam mo, nung bata ka, siguro di mo na naaalala pero lagi kang pinaghahanda ng nanay mo. Mahilig kasi sa birthday ang nanay mo Nagmana nga ata talaga ako sa kanya eh. Kahit sopas lang na walang karne, ipagluluto ka niya. Kapag kapos naman sa pera, bibili na lang siya ng mga instant noodles at lalagyan ng itlog para mapagsaluhan natin. Hindi ko na nga maalala yan eh.
Pero ako, naaalala ko pa. Lalo na yung pagpalakpak mo kapag parating na ang nanay mo habang hawak yung handa mo. Tapos, kakanta na siya ng happy birthday. Ako naman, hawak ko yung kandilang pang brownout para mahihipan ka lang. Sana man lang naalala ko yan. Wala rin kasi tayong camera nun, anak. Kung meron lang di sana may ebidensya. Kaya sa birthday ko, damihan natin ang pictures para may mabalikan tayo. Lalo kapag tumanda na ako at nag-ulyanin. Kailangan ko yun para may maalala. Salamat po, Tay. Salamat sa lahat. Ay, tama na nga ang ganitong usapan. Nakakahapdi ng mata eh. Noong sumapit na ang karawang ko ay wala akong naging kasing saya, Papa Dudut. Pinagmasdan ko ang matagal nang pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ako makapaniwalang naitawid niya yon. Nagtungo ako sa CR para mag-retouch at pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin habang suot ang bestida ni nanay. Napangiti ako at halos maiyak, Papa Dudut. Parang pakiramdam ko noon ay kasama ko lang si nanay. Parang pakiramdam ko noon ay yakap ko lang si nanay sa pamamagitan ng kanyang bestida. Hindi pa man din ako natatapos sa pag-aayos sa sarili ko ay nakarinig na kagad ako ng malalakas na katok sa pintuan ng banyo. Binuksan ko yun at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Vina. Niyakap niya ako at saka inayang lumabas ng banyo. Nalito man ay sumunod pa rin ako sa kanya. Nakatingin sa akin lahat ng bisita, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan noon ang nangyayari. Bumaling ako kay Vina at doon ko nalaman ang lahat. Patay na ang aking tatay. Napatay si tatay nang pinagkakautangan niya ng pera para pang birthday ko. Tinakbuhan daw ni tatay ang inutangan niya, kaya pinahahanap siya. Binaril siya sa ulo habang naglalakad papunta sa venue ng birthday ko, Papa Dudut. Natumba ako nung binalita sa akin ni Vina ang nangyari kay tatay. Walang nagawa mga bisita kundi ang kaawaan ako habang tinitingnan. Narinig ko pa ang mga bulong-bulungan pero masyado akong mahina noon para kumprontahin sila. Walang maibalik ang nakaraan, Papa Dudut. Mas gugustuhin ko pang paasahin na lamang ako ni tatay na maipaghahanda niya ako sa karawang ko kaysa paasahin ko ang sarili kong babalik pa ang tatay ko sa mundong ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, Rachel. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.